Buenos dias, señoritas y señoritos. Welcome to my continuing blog series on the alleged criminal activities of Kingdom of Jesus Christ head pastor Apollo Quiboloy. And in our past blogs, you have already heard the now familiar accusations because he also stands accused before the U.S. courts and is in the number 1 wanted list in the by the Federal Bureau of Investigation or FBI. So nalaman na po natin yung mga kaso ng rape, molestation, rape of minors as young as 10 years old, Ukrainian, Brazilian, and other nationalities, kasama ng mga Pilipino. Pagkatapos Estonian, pagkatapos yung mga pinipilit niya magbeg, yung mga babae, mga lalaki, gamit ang goons. And now, we are going to bring you another very rather funny pero nakakalungkot rin na pattern of criminal activities na ginagawa niya. Yung pinapabenta niya ang mga miyembro. Remember, meron na siya tithe. Ang tithe ata, may percentage ka, 10%, 20%, or 30% ng income mo, i-turn over mo sa Kingdom of Jesus Christ every month. Pero dito, nung year 2000, pinabenta niya lahat ng propiedad at pinalipad niya ang mga miyembro sa Davao. At yung walang pera, dapat mangutang para makabigay ng bayad nila pang housing sa Davao. Kasi sabi niya, by year 2000, tinatawag niya doon, millennial year, magugunaw na daw ang mundo, magkaka-end of the world na daw, at babalik na daw si Jesus Christ. At sila lang daw ang safe. Sila lang daw ang masasave ni Jesus Christ dahil appointed son of God daw siya. Kung baka malakas daw siya sa taas. So dapat daw yung mga miyembro ay ibenta na yung mga propriedad at lumipat na sila sa Davao. So isipin nyo na lang gaano kahirap yan sa isang pamilya. Ibenta yung mga propriedad and then mag-goodbye na sa lahat. Kung dito ka nakatira sa Manila, i-goodbye mo na yung mga kamag-anak at neighbors mo and then lilipat ka na, magsapalaran ka sa Davao, doon ka kasi ang laki-laki doon ng propriedad ni several mountains daw yan, dyan sa Davao. Yung propriedad ni Quiboloy, dyan ka titira. Siguro gagawin ka lang na maliliit na bahay dyan. Pero i-turn over mo yung pera na nakuha mo sa pagbebenta ng bahay, lupa o anumang propriedad mo, pati kotse, and then i-turn over mo kay Quiboloy, pero in exchange of that, safe ka sa end of the world nung year 2000. And then yun lang, after dumaan yung year 2000, hindi naman nagunaw ang mundo. Yun, they suddenly found themselves without properties. At yung iba umalis daw. Yung iba nagalit. So, that's why now we are going to play itong testimony ni Arlene Stone na isa rin sa mga pinakolekta. Isa rin sa ginawa niyang coordinator para kumolekta dito sa mga hindi daw siya nagalaw. Hindi daw siya na rape kasi yung inner circle siya, pero meron pa yung inner kung sa mga loob-looban talaga na inner circle na mga minors, yun ang ginagalaw niya, pinapamasahe niya. So ito siya, inner circle, pero taga-kolekta ng pera. Kaya lang yun, nung nabisto na niya na twice siya umalis sa grupo, nung nakita niya na wala na talaga, ang ginagawa ni Quiboloy, pinaperahan lang sila lahat at niloloko lang sila. So dito kaya nag-testify na siya at meron rin siya vlog na in-expose siya si Quiboloy. So this is again another very sad but even funny, because it makes me recall yung nabasa ko noon, yung isang pastor rin sa Amerika na si Jim Jones. Nung 1978 ay
ay pinalipad niya yung lahat ng mga miyembro niya, pinabenta niya yung propiedad sa Amerika, and then pinalipad niya lahat sa ah, ah, Africa, sa Guyana. Guyana, kaya ang tawag dito Guyana tragedy. Nung marami nagreklamo na dahil pinagnakawan sila ng ganon ni Jim Jones by selling their properties, at nagreklamo sa US, I think congressman or senator or state senator na bumisita doon sa Guyana. Pagbisita at i-rescue niya sana yung mga Americans na gusto na umalis kasi nabisto na nila yung panggugoyo ni Jim Jones, ay ang ginawa ni Jim Jones, pinapatay sila, pati yung senator, pati yung mga miyembro na aalis na sana, papunta na sa airfield, sasakay na sana eroplano, pero pati eroplano pinaratrat nila. At yun nga, after that, ang ginawa niya ay may mga naiwan pa 900 members ng ng kulto niya, ay pinainom niya lahat ng Kool-Aid ng may poison. So namatay sila lahat. So yun ang tawag na Guyana tragedy. In short, hindi naman 1978. Google nyo yan. Guyana tragedy. So in short, hindi naman ito bago itong ginagawa ni Kibuloy. Kumbaga, paborito ito. Marami pang ibang mga pastor, mga mga religious leaders, in Asia, all over the world, Buddhist or Hindu or whatever, na gumagawa rin ito, na pinipilit ibenta ng mga miyembro nila yung mga propriedad para sumali sa kanila dahil sila daw safe. Doon daw safe daw sa Guyana lahat. Sila lang daw ang isi-save ng Diyos, hindi na yung iba. So parang ginaya rin ni si Kibuloy ang ginagawa na ganyan. So sana that's why we are also blogging this, to encourage yung na biktima to come forward and cooperate with the Senate committee led by Senator Risa Ontiveros para makasuhan si Kibuloy. And please share this vlog kasi nakita nyo, nagyabang pa siya na untouchable siya. Hindi siya mag-a-appear sa Senado, china-challenge pa niya si Hontiveros na kasuhan siya kasi alam niya na napakalakas niya sa korte. So it looks like feeling niya hindi siya the law is hindi applicable sa kanya, pero nangingiyak-ngiyak siya sa napapahiya na daw siya sa mga akusasyon daw sa kanya. So in short, ang vulnerability pala niya at nasasaktan pala siya sa public opinion. So ituloy po natin ito para ma-pressure natin ang Marcos government to finally go after him. Kasi otherwise, wala nang susunod sa batas kung ganito, na pwede pala mga tao na mga VIP na hindi magagalaw or hindi pwede ma-apply ng supena. Pero for now, gamitin natin yung power natin sa social media by exposing itong gawain ni Kibuloy, by sharing this vlog, and by asking friends to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel so that you can join us in our advocacy to seek justice for the victims ng criminal activities ni Pastor Kibuloy. So andito na yung video. Thank you very much for watching, and see you in my next vlog. Ngayon, tatawagin natin yung ating susunod na witness, victim survivor din, si Ms. Arlene Stone. Ms. Arlene, online ka pa rin? Yes, Madam Chair, andito po ako. Yes, salamat, Magandang umaga Ms. Arlene. Magandang umaga rin po sa iyo. Comsec, pwede ba nating ipakita si Ms. Arlene para makita at marinig ng lahat? Ms. Arlene, pakibuksan yung camera nyo. Okay. Akala ko nakabukas. Okay, salamat Ms. Arlene. Ngayon nakabukas na at kitang-kita ka namin. Okay. Magandang umaga po muli sa iyo. Ms. Arlene, you were there before the year 2000. So you probably have a perspective also on the early years of the ministry of KJC. You said in an interview that as coordinator,
humihingi kayo ng pera para kay Kibuloy at yung mga tao naman nagbebenta ng ari-arian nila para maka-generate ng pera para kay Kibuloy. Pwede nyo ba itong ikwento sa komite? Yes po, Madam Chair. Una po sa lahat, magandang umaga po sa lahat na naririnig na nakikinig sa atin ngayon. Yes, 1991 po ako na naging member ni Kibuloy. Tapos naging pastoral din po ako ng 2 taon. So Tapos yung naging karanasan ni Miss Amanda, karanasan nyo rin ng 2 taon? hindi ko po naranasan yung sexually abused Okay. doon as Okay. pastoral. Kasi sabi po, katulad ng sabi ni alias Amanda, 2 uri po yung pastoral. Okay. So nasa inner circle lang po ako. Wala po ako sa inner of the innermost. Okay. So yun po ang experience ko. Ano lang po ako, taga linis ng kwarto niya, taga laban ng mga gamit niya, taga masahe ng kanyang mga spiritual wives o yung Mhm. mga administrator na tawag. Mhm. Tapos naging ano din po ako, nagtitinda din po ako at the age of 15 years old, 16 years old. Traffic po kami along Mindanao area all the way to Manila. So ito po ano ko na lang to, parang summary na lang itong Opo. gagawin ko. And then after noon ginawa po akong isang coordinator sa isang province sa Mindanao. Before 2000 po 'yun. 1999 sa Osamis po. Noong 1999 po, approaching yung 2000, ang sinabi po sa amin ni Kibuloy na glorification na yung 2000. At lahat po ng mga members ay kailangang ihikayat namin na ibigay yung kanilang mga ari-arian, ibenta yung kanilang mga properties at lumipat na sa Davao. Kasi yun po yung millennial service na tinatawag namin. So as coordinator po, ako po ay lubos naniniwala sa ginagawa ko na tama nung time na yun. Ako po ay naniniwala nung time na yun na si Kibuloy ay pinadala talaga ng Diyos. At lahat ng kanyang sinasabi ay dapat ko pong sundin. So yun po, sinunod ko po yung sinabi niya. Kinumbinsi ko po yung mga members doon na ibinta yung kanilang mga ari-arian, yung may mga ari-arian po, at ibigay po doon sa Central, sa Davao. Pero yung iba po na walang mga ari-arian ay kailangan po nilang mangutang sa turko, sa 5-6 para may maibigay po. Kasi meron po kaming mga goals. May mga quota po ang bawat provinces at bawat isa. Yung quota po namin ay dinidivide po namin yan sa mga members. So, kaya pinipiga po namin yung mga members as coordinator na maibigay nila. Kasi kung hindi po nila maibigay, kami po ang mapaparusahan as leader. Tapos yung mga member po, pag hindi po nila maibigay din yon, meron din pong parusa sa kanila. Magiging disfellowship sila o kaya matatanggal po ang membership nila sa paglilingkod. So yun po ang nangyari hanggang lumabas po ako after nung millennial service kasi nakita ko po hindi po nangyari yung pinangako ni Kibuloy na magre-reign na si Jesus Christ at magkaroon na ng second coming. So, nung nakita ko na hindi natuloy yung mga sinasabi niya at after kasi meron po kaming reshuffling na tinatawag. After ng millennial service, after noon, meron kaming reshuffling. Ipinabalik po ako doon sa dating assignment ko. Ako po ay parang nahihiya na humarap sa mga members na wala akong ma-explain sa kanila na tama. Kung, papaano ko i-explain hindi naman bumalik si Jesus. Tapos wala ng mga ari-arian yung mga members, yung mga tao. Wala na silang babalikan sa kanilang pamamahay. So, kaya po ako lumabas ng year 2000. Salamat, Miss Arlene. Actually, habang nagsasalaysay kayo, naalala ko rin yung aming investigasyon sa Socorro, no? Doon naman kay
Senyor Aguila, na may sinasabing mangyayari na yung end of the world, kaya pumunta na sa isang partikular na lugar, ibenta yung mga bahay nila, mga ari-arian nila, and then pagkatapos hindi naman pala talaga nangyari. So, naalala ko po talaga yon. And sa kwento po ninyo, Miss Arlene, so masasabi niyo po bang true believer kayo dati? Pakiulit po, Madam Chair. Dati, sa pagkwento ninyo, lumalabas na gano'n. So, masasabi niyo po bang noon, true believer kayo kay Pastor Kibuloy at true believer kayo sa KJC, yung itinuturo nito? Alam niyo po, Madam Chair, medyo yung ano po natin, yung connection, choppy-choppy po yung ano, yung boses niyo, hindi ko po Okay. naintindihan. So, i-mute ko kaya muna yung aking end dito. Tsaka Ano po? pakiulit. Sure. Bagal na lang. Masasabi niyo po ba na dati, true believer kayo kay Kibuloy? Naniniwala po talaga kayo kay Kibuloy noon? Opo, Madam Chair. Taos-puso po akong naniniwala noon kay Kibuloy. In fact, kung nung time na yun, kung sasabihin ni Kibuloy na maging suicide bomber ako, ginawa ko na siguro din Wow, yun. grabe. Ganon po ang commitment ko doon sa paglilingkod na yun. Okay. So whether sa paggawa ng mabuti o paggawa ng masama, basta kung inutos niya, susundin siya ng mga naniniwala talaga sa kanya. At kayo ba, Miss Arlene, nakaranas din ng pananakit mula sa kamay either ni Kibuloy or ng mga taon niya, tulad ni Ailos Jerome? Opo, Madam Chair, nung naging pastoral po ako, or no, before ako naging pastoral, nagtitinda po kami ng mga kakanin dyan sa Maynila. I think that was 1996 po. Kasi yung mga pastoral na nandito sa US, yung kasama ni Kibuloy, nanonood po sila ng sine at pwede na po silang magsuot ng mga shorts. Kasi nung time po yun, before ng 1996, bawal po kaming magsuot ng shorts at bawal talaga manood ng sine. Nung narinig namin yun na meron na palang kalayaan kami na gumawa, tsaka bata pa naman ako noon, hindi ako nakapanood ng sine ever since kasi 15 years old akong na-convert sa paglilingkod. So nanood kami ng sine. Kasama ko yung ibang mga workers. Ngayon, very proud kami nung bumalik sa sa workers house, pinagkukwento namin yung aming experience, yung aming napanood. Hindi pala pwede sa amin. Double standard pala. Sa kanila pwede, mga administrator, pwede silang manood ng sine. Pero sa ibang mga workers, hindi pala. So ang nangyari, pina-line up po kami, pinalinya po kami. Tapos bawat sine po na pinapanood namin ay 10 po yung slashes na palo. 6 po yung napanood kong Oh my sine. God. Kasi ang init po noon sa Maynila, pag naglalako po kasi ng kakanin, ang init-init po. So, yung sinehan kasi aircon. So, Tama. kaya nagpapalamig din kami doon, kaya napadalas yung yung panonood namin ng sine. So, 60 slashes po yung natanggap ko galing sa sa panonood ng sine. At saka si Pastor Kibuloy mismo ang pumalo My sa God. akin. So, Tapos nung naging tapos nung naging pastoral po ako, kasi po bawal talaga na kahit man lang magkaroon ng eye-to-eye contact sa opposite sex. Ngayon po, nagkataon po na merong incoming na open field concert noon sa Davao. Ang lahat po kami ay kailangan mag-imbita ng mga bisita. Nung time na yon ay pinag-partner po kami ng mga yung young adult na hindi mga workers, mga ordinary members. So kaya nag-usap po kami nung young adult na opposite sex po. Marami po kasi 4 po kami noon na dapat mag-iimbita ng mga bisita para sa concert sana. Narinig po sa phone na may kausap akong lalaki
Doon po, sinampal po ako ni ni Kibuloy sa harapan ng Mismo. mga opo, siya mismo, harapan ng mga workers, tsaka pinahiya po talaga ako, nung time na yon. At Oo, doon so po, Miss Arlene, sige po. yun po ang mga physical abuse na naranasan ko. At doon po sa 60 slashes, ah, na mismo si Kibuloy ang gumawa, ah, pambihirang isipin yung ganyang karami. Meron din bang naiwang bakas pa sa katawan mo dahil sa ganyang parusa? Alam niyo po, Madam Chair, siguro mga 3 linggo po ako noon na hindi makaupo ng My maayos. God. Kasi 'pag namamalo po siya, hindi po siya palipat-lipat sa ibang parte ng katawan, kung saan po yung tumama yung unang palo po, doon na po yun hanggang 60, My yung God. isang spot lang. So Okay. yung puwet ko talagang namaga siya, tsaka hindi mo maintindihan kung anong kulay. Hindi talaga ako makaupo ng mga 3 weeks. Grabe, grabe. Ngayon, Miss Arlene, it's growing clear that sexual abuse was taking place in the kingdom. Pero may iba pa bang klaseng mga pang-aabusong ginawa? Meron din po kayong interview noon na nabanggit nyo na may pang-aabuso din sa senior citizens. Pwede mo po bang sabihin ito sa komite? Opo, pagdating po sa ating mga senior citizen, Madam Chair, may mga benefits po itong mga senior citizens po natin, no? Ito po ang mga benepisyo po nila ay kinukuha po kasi meron din po silang mga quota. So, ang nangyayari po, wala pong mga pambili ng gamot itong mga senior citizen natin. Kahit gatas po, wala po silang pambili kasi binibigay talaga lahat kay Kibuloy. Tsaka meron din po silang mga goal. 'Pag hindi po nila nakuha yung mga goal nila, humihingi po sila sa kanilang mga anak, 'no. Yung iba po, kahit yung mga senior citizen ay nagtitinda pa rin sa lansangan, maliban na kinukuha yung kanilang mga benefits. Okay. Salamat, Miss Arlene. Ngayon, i-address din po natin ngayon yung ipinupukol sa inyo ng mga bashers mo. Nagbalik loob ka naman daw sa kingdom, pinabinyagan mo naman daw yung anak mo doon. So, pwede mo bang ipaliwanag ito sa komite? Opo, Madam Chair. Noong 2004 po ay nakapunta po ako dito sa US. Kasi po nakapag-asawa po ako ng American. Pinitisyonan po ako, pinapunta dito sa US. So nung nalaman po ng kingdom na nandito po ako sa US, ay tinawagan po ako at pinakonek po ako sa office nila. At Mhm. nung naka-connect na po ako, ay pinadalhan po ako ng isang worker dito na lalaki para lagyan po ng satellite yung aking pamamahay para Mhm. mapanood ko po si Kibuloy Mhm. daily. So Mhm. pinayagan ko po yon, nagkaroon po ako ng satellite hanggang paulit-ulit po nakikinig ako kay Kibuloy. Nagkaroon po uli ako ng desire na bumalik kasi sa totoo lang po, Madam Chair, ako nung lumabas ako, natatakot po ako sa buhay ko dito sa labas kasi lagi pong binibigay o sinasabi ni Kibuloy sa amin na magiging pariwara yung aming mga buhay dito sa labas at kami po ay maiimpyerno, Mhm. tapos magiging curse po yung buhay namin, yung family namin magiging curse. So, nandiyan po 'yan sa puso ko. Kaya nung nanonood ako sa programa niya, nagkaroon po ako ng desire uli na, magbalik loob. So, ngayon nung nagbalik loob po ako, pinapunta po ako sa LA. So, every time po na nandito si Kibuloy sa US, nung time na yon, 2005 po nung ako po ay nanganak, sa aking panganay. So, after po na nanganak ako ay gusto po ni Kibuloy na makita uli ako kasama yung aking family. So, pumunta po kami ng aking pamilya sa LA para i-introduce ko yung aking husband sa kanya, tsaka yung aking anak. So doon po nag-umpisa yung aming ugnayan na parang wala pong nangyari sa amin na parang hindi po ako lumabas. Yung aming relationship ay parang
parang normal lang din kasi nakakausap ko si Kibuloy anytime, yung mga administrator, nakakausap ko, nakakasama ko silang kumain sa isang lamesa, sa isang table na hindi naman talaga accessible yan sa mga ordinary na worker. Tsaka nung time na po yun, hindi ko po naranasan na magbayad ng yung tinatawag nila na rehabilitation fee. Katulad ng mga ibang workers na bumabalik, nagbabayad po sila ng rehab fee. Yung iba po nagbabayad ng 100,000, yung iba Wow. 50,000 pesos. Oo, pero sa akin po, hindi ko po naranasan yun. Na-connect po ako agad at para sa akin po, isang privilege po yun na na-connect ako kay Kibuloy. Kaya pinabaptize ko po yung aking panganay na anak. At nung Okay. nandoon na po ako sa loob, nakakonek na po ako, um, pinadala po ako sa, 'pag pumunta po si Kubuloy sa Canada, pinapapunta din po ako. So, parang sunod-sunuran na rin ako noon. Tapos Mm. pinapunta ako ng Davao, kasama yung aking family, pinatira kami doon sa Tamayong. Pero Mm. nung time po na pinapunta ako ng ano, ng Philippines, nag-stay po ako sa workers house diyan sa Maynila, sa mansyon. Meron pong mga workers na lalaki na pinagpintura po nila doon sa tower, na Mm. wala pong mga safety gears. Uh-huh. Ang nangyari po, nahulog po yung mga lalaki at My namatay God. po on the spot. So nakita ko po yun. Tapos, um, hindi ko po maintindihan kasi ang sabi po ng mga nandoon na mga pinahintulutan daw yun ng Panginoon kasi may mga dyablo sila. Kasi yung mga lalaking workers na yun ay may mga kasalanan daw kaya sila nandoon. Eh hindi po sila pinakain, pina-fasting po sila, walang kain, walang walang tubig, tapos ang init-init po, sila po ay nagpipintura, walang walang safety gear kaya nahulog po sila. So nung time na yon meron na pong mga question mark sa isipan Mm. ko. Tapos, pinapunta po ako sa Davao, maganda naman po yung treatment ni Kibuloy sa akin, sa pamilya ko. Um, Meron kaming sariling ano, sasakyan provided by him, drivers tsaka bodyguard. So parang parang nagkaroon po ako ng ano ng utang na loob ba Mm. nung time na yun. But at the same time po, hindi ko po pwedeng na ipikit yung aking mga mata na tsaka parang mag-deaf and mute na lang ako. Mm. Kasi sa mga nakikita ko nung pagbalik ko na na-confirm pala nung pag-alis ko una, akala ko ako yung may mali. Akala ko Mm. ako yung may problema. Kasi maki-curse yung buhay ko sa labas. Kaya nung bumalik ako, parang na-confirm na hindi pala ako ang may problema. Sila Mm. pala talaga ang may problema kasi talagang hindi makatao yung Mm. yung mga ginagawa, yung mga practices nila doon. So yun At po ang dahilan. Mm. At pagkatapos po, may natanim ulit na mga tanong sa isip mo, lalo na nung nakita niyo yung nangyari sa mga manggagawa dun sa tower. Ano yung dahilan ng final na pagtiwalag mo? May nadinig po ako tungkol sa nanay mo na may sakit. Pwede niyo po bang i-elaborate iyan? Opo, nung ano po, 2010 po nanganak po ako ng aking second child, yung aking lalaki, October po. Ngayon, yung nanay ko, pinitisyonan ko po yung nanay ko para makapunta dito sa US. So na-approve po yung petition niya, nakarating po si nanay dito ng November. Eh, active pa po ako noon, lahat po ng sahod ko ay binibigay ko po doon sa gawain kasi meron po kaming goals, 'no. So nung nandito na po si nanay, November po, ah, May, after that few months lang nagkasakit po si nanay. Hmm. Um, Meron pong ano, tawag nito, tumubo sa ulo niya kasi, Hmm. nawalan po ng pakiramdam yung kalahati ng katawan niya. Hmm.
Tapos dinala ko po siya sa emergency room. Ang findings po noon, meron siyang tumor, brain tumor. So kailangan po siyang i-biopsy. Nung na-biopsy po, it was good news kasi hindi pala cancerous, kundi ano siya, yung demyelination disease. So, na-under treatment po yung nanay ko nung time na yon, tsaka yung baby ko, siguro mga 6 months pa lang yun. Inaalagaan ko sila at ako po ay may nagtatrabaho pa rin. So, ang nangyari, para magampanan ko yung responsibility ko sa nanay ko na nasa ospital, tapos yung anak ko nasa bahay, so hindi na regular yung pagtatrabaho ko. So, hindi ko na po naibibigay yung aking goals. Quota. O yung aking quotas. Pero sa kanila po, wala po silang pakialam kung ano man ang pinagdaanan ko. Sa kanila, ibigay ko yung quota. Ang sabi po nila sa akin, kasalanan ko daw na nagkasakit si nanay kasi nga iniwanan ko daw yung aking paglilingkod. So doon po ako na sobrang nasaktan. Tapos isa pa po noon, meron po silang pinadala dito na mga workers no na para mag-solicit sa ano namin, sa estate namin. Itong mga workers po na pinadala nila dito, wala pong mga credentials upang makapag-rent ng sasakyan. So ngayon po, as pastoral nung time na yun, nung kasama ko si Kibuloy, hindi naman nagbago yung relationship namin mula nung bumalik ako, no? Sinabi po nila sa akin na kasi ano ako, worker ako, kailangan gampanan ko yung aking gawain. So ibig po sabihin no na ako po ang humanap ng paraan para magkaroon po ng sasakyan yung kanyang 6 na mga workers na pinatira sa bahay ko. Opo. So ngayon po, sinabi ko po yun sa aking asawa na magre-rent ako ng sasakyan for them. Ayaw po ng asawa ko kasi po yung asawa ko ay puti. Hindi po sila basta-basta naniniwala sa mga suggestion, no? Ngayon, sinabi ko po doon sa sa administrator namin sa LA na ayaw ng asawa ko, sabi po na kailangan sundin ang kalooban ng ama sa pamamagitan ni Kibuloy, sa pamamagitan ng anak. So to make the long story short po, sinuway ko po ang aking asawa at ako po ay nag-rent ng sasakyan para sa mga workers. So ginamit po nila yung sasakyan. Nag-travel po sila dito sa Minnesota. After po nilang ma-saturate yung Minnesota sa kanilang pagsusulisit at pagkana, pumunta po sila ng Chicago gamit yung sasakyan. Ang buhay po kasi ng workers, hindi po sila natutulog ng maayos. So, sa gabi po, nagbibiyahe sila kasi sa araw po, lumilikom sila ng pera. So, bumiyahe po sila sa gabi from Chicago to Minnesota. Na-accident po sila sa daan. Yung sasakyan po, nung na-aksidente, na total po yun, 18,000 po yung charge kasi wala naman po si Arlene Stone doon. So sa aking responsibility po 'yon. Ngayon nung sinabi ko po 'yon sa alam naman ng mga ng mga administrator kung ano ang nangyari. Ang sabi po sa akin, ko na 'yon, share ko na 'yon sa gawain ng ama. So ibig sabihin, i-shoulder ko yung damages nung sasakyan. So binayaran ko po 'yon, yung utang nila. So nagpatong-patong na po yung mga abuses pa Issues. na sabi ko enough is enough. Yeah. So yun po yung dahilan na talagang pinadalhan nila ako ng tawag nito disconnection notice memo nung pinadala po sa akin through email. Maraming salamat, Miss Arlene. And a quick question following up on Miss Arlene's testimony, again to Mr. Wood. Miss Arlene said that Kibuloy makes his followers solicit or beg in the U.S. Does this also happen in your town, in your city? Yes, Okay. I've encountered many, 4 or 5 people who were Filipinos soliciting for previous causes. When I asked them about Kibuloy, they drew a strange blank and got away from me as quickly as they could.
So thank you. They're instructed to solicit, but also not to attach any accountability to Kibuloy. And until now, this is still going on, Mr. Wood. Yes, it happened in December was the latest time. So just a month ago. Thank you very much.